Magandang hapon po sa lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang hapon sa lahat. Mga kapatid, yan, mga followers ko, then mga subscribers ko na rin. Yan guys. Salamat po sa inyo. Yan guys, kaya kayo ang naging inspirasyon ko na magpatuloy ako sa pagtuturo. Yan guys. Sobrang nagpasalamat ako kasi nandiyan kayo lahat. Napaping ako gulo. Lumit isa. Wala na? Sige na. So, yun. Yan guys, magpapatuloy tayo. Yan na labis po ako nagpasalamat sa inyo kasi lagi kayo nandyan. Yan, hinihintay, inaabang mga tinuturo. Ayan, magtuturo naman po tayo ngayon. Mga kapatid ay turuan ko na naman kayo. Ang ituturo ko ngayon ay isang pamalakasang puder din. Guys, puder ito na pagbanggit mo ito, every lumabas ka ng bahay o every time na may kakaiba sa mga paligid mo, mainit ng tensyon o ganun, o naramdaman mong may tumitira sa'yo o may tao yan, may tao yan, o may nantitrip sa'yo sa daan, ito, banggitin mo lang to. Yan. Apat na words lang din. Yan, guys. Kahapon tinuro ko ang yan guys, makapangyarang salita. Po, mga kapatid, inulit ko naman po. Kahapon, tinuruan ko kayo makapangyarang usal din. Aba Misaya sa bota masyit yun. Napamuksa. Pangwasak sa gawa ng kadiliman. O pangwasak sa mga itim na maika. Yan. Lakas yun. At take note yun. Sa hindi pa nakakita nun po, pasyalan nyo ang aking reels. Andun lang po yun. So, ang ituturo ko naman ngayon ay makapangyarihang puder din. Actually, nung pinakita sa akin to, sa pangitain ko, lumiliyab ito na nagmumula sa taas. Talaga. Lumiliyab na basta kaiba itong salitang to. Kaya guys, pasa ko muna. So, ayan. Aba Maranatha, Alleluia, Hosanna, Salva me. So, yan guys, Salva me, isiligtas mo ako. Ganun. Every time na manalangin kayo ng Ama namin, panghuli nyo na yan. Tapos ihip yun lang dito. Or lalakad kayo, palabas ng bahay, may punta kayo. Like, ihip yun dito pagkatapos nyo banggitin. Ang aba, ulit ko naman po, andun, na-explain ko ng aba, di ba? Wala namang ibang aba. Si Ama lang. Yan, sa hindi pa nakakita yan ang aba. So, pag sinabi natin aba, wala nang ibang aba. Si Ama lang po yun, na nasa taas. So, ang Maranatha naman ay yan. Yan. Nagmamakaawa. Na? Ayan, nakita nyo. Ang Maranatha. Ang ibig sabihin niya ay halika, Panginoon. Tulungan mo ako, ganun. Parang ganun. So, ayan na guys. Yan. Nakita nyo na nga. Ibig sabihin ng Maranatha. O nagmamakaawa tayo sa Panginoon. I-rescue tayo upang tulungan. Yan ang Maranatha. Panginoon. Parang gano'n. Makakaawa kami na ako'y tulungan. Yan. Lalo na sa mga panahon na tayo nasa kagipitan na sitwasyon. Ihip niyo lang. Yan, pinakamalakas sa poder. Aba Maranatha, Alleluia, Hosanna. At ang Alleluia naman na yan. So, Alleluia. Alleluia is to praise the Lord. Pupurihin ng Diyos. Ang ibig sabihin. Actually, may mga nakita ako dyan na mas makahulugan pa. Sapagkat yan ay nasa revelation na sumisigaw ang lahat na nandun sa taas.
ng Hallelujah lang. Hallelujah lang ang sinisigaw. Wala nang iba. Hallelujah ito sapagkat naghahari na ang Panginoong Diyos. Yun. O naghahari na ang mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin nun. Kasi kung kanta yan, hindi naman pwede kantahin mo lang Hallelujah, Hallelujah hanggang sa pagtapos. Pati chorus, Hallelujah lang ba? Yan. So may meaning. May mga malalim pa ng meaning ng Hallelujah. Hallelujah ito. Ayan, basahin mo. Hallelujah ito sapagkat naghari na ng Panginoong Diyos. Ang kasalan ng kordero sa taas. So ang Hosana naman na yan. Yan guys. Hosana. Translation ay pagpupuri din sa kaitaas-taasan o taong yan. Purihin ang parating sa ngalan ng Panginoon. Yan kasing sinisigaw ng mga bata sa templo. Yan. Mga bata sa templo na kung saan pumasok ang Panginoong Isus sa time na yan, na sumakay ng asno ba yun o kamelyo, basta yun na. Yun na guys, yun ang lumalabas sa bibig ng mga sanggol na yan. Yan, basahin nyo, diba? At yan din ang sinabi ng Panginoong Isus sa'yo, ipasa ko. So ayan, sinabi niya, nung napuspos siya ng kagalakan sa banal na Espiritu, sabi niya, Ama kong Amang nasa langit, lubos po ako nagpapasalamat. Ako nagpapasalamat sa inyo sapagkat nilihim mo ang mga bagay nito sa matatalino at marunong. Ngunit iniiyak mo naman sa mga sanggol. Yan ang lumalabas kasi sa mga bibig ng sanggol. Yang Hosana na yan sa anak ni David. Yan. Pero ang iba, ibang translation na dyan. Klaro naman, may talata eh. Bakit pa natin guluhin ang talata ng Diyos? O ang salita ng Diyos? Wala na bang ibang? Wala naman. Kung may manilihim ang Diyos yun, ano bang pakialam natin sa Diyos? Pero yan. Po guys, ang ambihin kasi ng sanggol ay yung mga taong may kababaang loob. Sanggol sila sa harapan ng Diyos. At saka yung mga taong walang tinatago, like magdala ka ng, like para sa akin, masalita ng Diyos, bakit ko ililihim yun? Akong dalang from God. Yan yung parang ganun. Isa rin ako na nadala ng sulo or ano ba tawag ron? O ng ilaw, kailangan ng ilaw. Sindihan mo yun. Ilagay na kung saan maliwanagan ng iba. Yan, walang tinatago, yun ang sanggol. Sila ang mga sanggol sa harapan ng Diyos na natiling hubad at walang tinatago. So ayan na po guys, nakita nyo na ang mga ibig sabihin yan. Aba, Maranatha, Hallelujah, Hosana. Ang ibig sabihin ng Aba ay wala namang ibang Aba. Kasi sabi ng mahal na Jesus, huwag kayong magpatawag na Ama, Aba, or Aba sa lupa. Guys, sapagkat isa lang ang inyong Ama, nasa langit yun. At huwag din kayo magpatawag ng tagapagturo, sapagkat isa lang yung tagapagturo. So bawal tayo sa maestro. Kaya ako dyan, marami akong tinuturuan mo ang 72 disciple, pero di minsan hindi ko nangkin. Bawal ako sa idol. Bawal ako sa idolatry. O ina-idol ako ng tao, hindi. Bawal ako sa matitulong yan. Bawal ako sa maestro. Bro lang, okay na ako dun. Yun. Ang lahat ng papuri pagpasalamat sa mga titulong yan, tanging ang Panginoong Isus lang ang dapat tumanggap niyan, hindi tayo. Utusan lang po tayo guys. Yan yun guys. Inulit ko po, hindi po ako nagtuturo ng ibang mga ano pa ba dyan. Yung ituturo ko po ay mga makapangyarihang salita ng Diyos sapagkat tayo ay nasa labanan ng spiritual na labanan. Yan. Kaya marami ngayon. Tingnan nyo, may marami lantaran ng pagkulam sa tao kahit sa social media. Yan doon, nandun lagi yung mga mangkukulam na yan. Yan, so maraming namanigal po. So kung ano may mga, kaya tinatuturo ko ng mga ganyan kasi may para madipinsahan din naman kayo. Tayong lahat. Kaya ako marami akong ginamot. Hindi na mabilang. Siguro nasa mga 1,000 na o basta. Hindi kasi dapat bilangin yan. Gawa ng Diyos yan eh. So yan na po. Yun na nga guys. Salamat hanggang sa muli. At sa paliwanag ko ng buo sa inyo. Lagi nyo inulit ko po ang sinabi ng mga lapin ni Jesus, nilihim mo mga bagay na ito sa matatalino at marunong, ngunit inayag mo sa mga bibig na sanggol. Ang Hosana na yan. God bless once again.